Para sa iba, isa lang siyang TikToker. Mahilig sumayaw, magpinta ng kuko at maging kakaiba. Ngunit para sa mga tunay na nakakakilala sa kanyang laro, si Jared McCain ay isa sa mga susunod sa bituin ng NBA. Hindi lahat ng manlalaro ay nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kinabukasan ng NBA. Ngunit para sa marami, si Jared McCain ay isa sa iilang may kakayahang gawin ito. Ipinanganak si Jared McCain sa Sacramento, California. Bata pa lamang siya ay malaki na ang paghanga niya sa kanyang nakatatandang kapatid na isa ring mahusay na manlalaro ng basketball. Sa kabila ng 4 na taong agwat ng kanilang edad, nagpumilit si Jared na makasama sa iisang koponan ng kanyang kapatid kahit 3 taong gulang pa lamang siya. Hinamon siya ng kanyang mga magulang. Sinabi nila na kung matagumpay na maipasok niya ang bola sa 10 talampakang ring ng 3 magkakasunod, papayagan nila siyang sumali sa koponan. Tinanggap ni Jared ang hamon at nagawa niya itong maipasa. Dahil dito, nabigyan siya ng pagkakataong makapaglaro kasama ang mas matatandang bata. Hindi rin katakatakang nahilig siya sa sports dahil pareho ring atleta ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina na si Gina ay dating mahusay na track athlete noong high school, habang ang kanyang ama na si Lance ay naging standout basketball player sa kolehiyo at minsang naging kakampi pa ng NBA legend na si Spud Webb. Habang lumalaki, hindi lang basketball ang kanyang nilaro. Sinubukan din ni Jared ang football, soccer at baseball. Sa murang edad, naisipan na rin niyang mangarap na balang araw ay maging isang profesional na baseball player. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang lumipat sila ng tahanan sa Corona habang nasa grade 8 pa lamang siya noon. Doon naman nagsimulang mahasa ang kanyang tunay na potensyal sa larangan ng basketball. Hindi siya kailanman natakot na ipamalas ang kanyang talento sa basketball. Araw-araw siyang nagsasanay kasama ang kanyang matagal ng trainer, kung saan unti-unti niyang hinasa ang kanyang elite shooting ability. Gayunpaman, hindi siya nakontento sa pagiging mahusay lamang. Hangad din niyang makapasok balang araw sa mas mataas na liga. Bunga ng kanyang walang sawang pagsasanay, nakatanggap siya ng kauna-unahang scholarship offer mula sa Eastern Washington at napabilang sa Compton Magic, kung saan lalo niyang napaunlad ang kanyang laro at napatunayan ang kanyang kakayahan. Pagsapit ng kanyang freshman year sa Centennial High School, nagtala siya ng average na 13 puntos, 4 rebounds, 2 assists at 4 steals kada laro. Pagsapit ng kanyang sophomore year, nagtala siya ng average na 15 puntos, 6 rebounds at 3 assists kada laro at naging malaking bahagi ng kanilang pagkapanalo sa CIF Championship. Ngunit ang tunay na pagsikat ng kanyang pangalan ay dumating nang mapabilang siya sa Team Why Not ni Russell Westbrook. Nag-average siya ng 20 puntos, 5 rebounds at 5 assists habang nagtala ng 50% sa field at 40% mula sa 3-point line. Dahil dito, sunod-sunod ang mga scholarship offer na kanyang natanggap. Pinangunahan din niya ang Team Why Not sa pagkapanalo ng Peach Jam Championship. Umiskor siya ng 23 puntos sa championship game at itinanghal bilang Peach Jam MVP. Pagsapit ng kanyang junior year, nagtala siya ng average na 23 puntos, 6 rebounds at 3 assists kada laro habang pinangunahan ang kanilang team sa state championship. Dahil sa kanyang kahanga-hangang paglalaro, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na shot creators at pinakamahuhusay na high school basketball players sa California. Noong 2022, bilang isang senior sa high school, naglaro siya sa FIBA Under-18 America's Championship. Sa average na 17 puntos, 7 rebounds at 4 assists kada laro, muli niyang nasungkit ang California Gatorade Player of the Year na nagawa lamang nina Evan Mobley at Drew Holiday mula noong 2000. Dahil sa kanyang impresibong senior season, niranggo siya ng ESPN bilang ika-10th pinakamahusay na prospect at ikalawang pinakamahusay na shooting guard sa class of 2023. Sa kabila ng mga alok mula sa iba't ibang prestihiyosong universidad, pinili niyang maglaro para sa Duke University bilang isang 5-star recruit. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagsisimula sa kolehiyo. Sa kanyang mga unang laro, nahirapan siyang makapagpakita ng inaasahang laro at naging sentro ng pagdududa ng maraming analyst at tagahanga. Upang makapag-focus, pansamantala siyang lumayo sa social media. Hindi nagtagal, nagsimulang magbunga ang kanyang pagsisikap. Sunod-sunod ang kanyang magagandang laro
kabilang ang career high na 35 puntos laban sa Florida State noong February 17, 2024, kung saan naitabla niya ang freshman scoring record ni Zion Williamson sa Duke. Tinapos niya ang kanyang freshman season na may average na 15 puntos, 5 rebounds at 2 assists bawat laro, habang tumitira ng 47% mula sa field at 42% mula sa 3-point line. Nagningning din siya sa NCAA tournament matapos umiskor ng 30 puntos laban sa James Madison at tulungang dalhin ng Duke hanggang Elite 8. Ngunit natalo sila sa NC State Wolfpack Men's Basketball sa score na 76-64. Hindi man siya nagtagumpay na makuha ang championship goal sa Duke University, nalampasan at ipinakita pa rin ni Jared McCain sa ang sipag, disiplina at tiwala sa sarili ang tunay na susi sa tagumpay. Mga katangiang dahilan kung bakit siya itinuring na isa sa mga inaasahang mapipili sa unang bahagi ng 2024 NBA Draft. Noong NBA Draft 2024, natupad ang pangarap ni Jared McCain nang piliin siya ng Philadelphia 76ers bilang ika-16 na overall pick sa unang round. Mula sa isang batang nangangarap, tuluyan na siyang nakapasok sa pinakamataas na liga ng basketball. Bago pa man magsimula ang regular season ng NBA, sumabak muna siya sa NBA Summer League upang patunayan na handa na siyang maging bahagi ng kanilang koponan. Doon pa lamang, agad na niyang ipinakita ang kanyang potensyal. Nag-average siya ng 15 puntos, 6 na rebounds, 3 assists, at 2 steals kada laro. Dahil sa kanyang matalas na outside shooting, kumpiyansa sa opensa at mataas na basketball IQ, napatunayan niyang handa na siyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa NBA. Pagsapit ng regular season, unti-unti na niyang nakuha ang tiwala ng coaching staff. Sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya, patuloy na niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan. Isa sa kanyang pinakamahusay na laro ay kontra Cleveland Cavaliers. Dito, nagtala siya ng 34 na puntos, 10 assists at 6 na 3-point shots. Dahil sa pambihirang performance na iyon, lalo na niyang napabilib ang coaching staff, ang kanyang mga kakampi at ang mga tagahanga ng Philadelphia. Ngunit sa gitna ng kanyang napakagandang rookie season, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang karera. Nagtamo siya ng malubhang injury sa kanyang kaliwang tuhod, dahilan upang maagang matapos ang kanyang season. Matapos ang mahabang rehabilitasyon, muli na siyang nakabalik sa court. Ngunit bago pa man tuluyang makabalik sa dati niyang forma, nagtamo rin siya ng thumb injury na kinailangang operahan. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na naging madali ang lahat. Dahil sa matinding competition sa backcourt, kabilang sina Tyrese Maxey, Quentin Grimes at rookie VJ Edgecombe, nabawasan ang kanyang playing time. Unti-unti ring lumiit ang kanyang papel sa team rotation. Noong February 4, 2026, bago magsara ang NBA trade deadline, ipinagpalit ng Philadelphia 76ers si Jared McCain sa Oklahoma City Thunder. Marami ang nagulat sa trade, ngunit para kay McCain, isa na naman itong panibagong pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Sa pagdating niya sa Oklahoma City, hindi niya sinayang ang bagong oportunidad. Sa bawat minutong ibinibigay sa kanya, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng kanyang mahusay na 3-point shooting at napapanahong pag-score. Dahil dito, naging isa siya sa mga mapagkakatiwalaang scoring options ng Thunder at nagbigay ng malaking ambag sa matagumpay nilang playoff run. Sa pagtatapos ng season, nakarating ang Oklahoma City Thunder hanggang sa Western Conference Finals. Bagamat hindi sila umabot sa NBA Finals, kapansin-pansin ang naging kontribusyon ni McCain sa playoffs, lalo na sa kanyang napapanahong 3-point shooting at enerhiyang naibibigay sa koponan sa mahahalagang sandali ng laro. Hindi man natapos sa isang kampyonato ang kanilang season, malinaw na mas lalo pang lumawak ang tiwala ng Thunder kay Jared McCain. At sa murang edad, ipinakita niyang ang kanyang kwento sa NBA ay nagsisimula pa lamang. Marami pa ang naniniwalang mas marami pa siyang mararating at posibleng ang pinakamagagandang kabanata ng kanyang karera ay nasa unahan pa lamang.